Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang unang bahagi ng ating kwento na pinamagatang Pilak at ang Tuso, dito sa ating dula, Super Pipita. Magandang araw po sa'yo, madam! Ano pong kailangan nyo? Napaka-arte naman ng matandang ito. Ang dami nakasabit sa katawan. Salamat ha at binati mo ako. Madalang na lang ang mga taong ganyan, Mrs. Kaya ang masasabi ko, napakaswerte ko naman sa araw na ito. Ikaw ba si Mrs. Lasilas? Ay, excuse me po. Dalaga pa po ako. Sino ba yung Mrs. Lasilas na hinahanap nyo? Baka nagkamali po kayo ng napuntahan? Hindi ako pwedeng magkamali. Dito ang itinuro nung napagtanungan ko. Akala ko ikaw ang asawa ni General Lasilas. Sino ka ba? Ay, ako si Pipita. Katulong lang ako sa bahay na ito. Nawawala kayo, madam. Kararating ko lang nung nakaraang linggo. Hindi ko kilala yung sinasabi niyong General Lasilas. Ay, nakakahiyang matanda ka. Kung ganon, niloko lang ako ng matandang napagtanungan ko. General Lasilas. General Lasilas. Ano kayang nangyayari sa matandang ito? Paulit-ulit niyang sinasabi ang pangalan. Hinahanap niya. Sino kaya itong General Lasilas? Kaya pala hindi mo kilala ang taong hinahanap ko. General Kalasikas pala, hindi Lasilas. General Kalasikas? General Sundalo o Pulis? Baka ang hinahanap niyang tao ay ang amo ko, pero ang pangalan niya ay Generaldo at ang palayaw ay Aldo. Generaldo? Siya nga. Pero hindi ko alam kung general na pulis o kaya sundalo. Papasukin mo ako para makita ko kung siya ang aking hinahanap. Alam niyang pupunta kayo dito ngayon? Hindi ko lang alam. Baka nakalimutan niya. Tungkol sa pera ang pag-uusapan namin. Sige kung ganon. Tuloy po kayo. Pasensya na kayo ha. Medyo tumagal ang pag-uusap natin.
Hindi ko na maalala kung may napag-usapan tayo na pupunta ka rito. Ano nga palang pangalan mo? Pasensya ka na ha. Ang dami ko kasing iniisip. Charito Mangrobang ang kompletong pangalan ko. Hindi kami nagkaintindihan ng katulong nyo. General Lasilas, kaya hindi niya ako pinapasok agad. Lasilas? Sabihin mo na agad kung ano ang sadya mo sa akin, Mrs. Agaraba. Pipeta, yung merienda ni Mrs. Madaldal, aalis na siya. Mrs. Mangrobang, General Kalasikas. Tungkol pala sa pera ang pag-uusapan natin. Sa madaling salita, negosyo. Yayaman tayo nito. Negosyo? Sige. Sabihin mo na agad. Magkano ang porsyento ng 1,000? Sandali, ipapaliwanag kong mabuti, General. Kailan ba kayo magre-retiro sa serbisyo, General? General kayo ng kapulisan o kaya sundalo. Ilang beses kayong nabarel? Hindi ako polis o sundalo. General lang ang pinangalan sa akin ng papa ko para magtagumpay siya sa pangarap niya na maging isang sundalo. Pero nung narinig niyang sa Mindanao, siya may destino. Natakot at umalis. Nagnegosyo na lang. Oo, ganun pala yun. Manager pala ako ng recruitment agency sa Maynila. Baka gusto nyong sumali sa bubuksan naming sangay dito sa probinsya. Ano? Anong sabi mo, recruitment agency? Ay nako, traffic na naman. Basta ganitong oras, uwian na ng mga trabador at mga estudyante. Ay maalala ko pala yung tawag sa akin ng papa mo. Pasensya ka na. Maganda ang ibinigay na pangalan ng mama mo sa iyo, Aristotle. Kung bakit Pagong naman ang tawag sa iyo ng papa mo. Ay, hindi naman ako mabagal maglakad. Tinawag ako sigurong Pagong dahil mabagal umusad ang aking buhay. Kasi isa lang akong mekaniko. Bakit kasi hindi mo pinagpatuloy ang kurso mong chemical engineering? Mechanical engineering, hindi chemical. Oh, anong sabi ng papa mo? Dahil sa isa lamang akong mekaniko, wala na akong kakayang umasenso, ganun ba? Nakakahiya naman kay Mrs. Magrobang, Pipita. Ang tagal niyang naghintay sa labas. Sir, Negosyante pala yun. Nakita mo naman ang kanyang itsura, no? Parang Christmas tree. Napuno ng palamuti ang kanyang katawan. Kumikinang na alas at kumikislap na damit. Kung may naghanap sa akin, Pipita, at may kinalaman sa pera, papasukin mo agad. hindi kami kasi nagkaintindihan sa una, sir. General Lasilas ang hinahanap niyang pangalan eh. Anong sabi mo? Lasilas? Ay, General Kalasikas pala, sir. Hindi ko alam na General ang pangalan niyo, sir. May problema ba? Halika. Siguradong yayaman na ako rito. Parang nakikita ko na, Pipita. Magiging general manager na ako. Oh,
Nandito na pala ang aking pinakamagandang anak na dalaga. Parang isang prinsesa ang kanyang ganda. Nag-iisa lang naman akong anak niyo. Kaya ako lang ang pinakamaganda. Masaya yata kayo ngayon, Papa. May magandang balita ba? Talagang meron. Yayaman uli ako nito. Ha? Paanong nangyari? May bagong investor sa ating kumpanya. At saka yung sinasabi niyong negosyante, hindi pumunta sa opisina. Baka sa ibang araw na siyang pupunta doon, Noblisa. Pwede ba, Papa? Tawagin niyo na lamang ako sa aking palayaw. Novi na lang. Bakit mo kinakahi ang pangalan mo? Maganda naman, kakaiba. Ay siya nga pala. Anong sinakyan mong umuwi? Nagtaksi ako. Akala ko isinakay ka na ng madungis na mekaniko na yon. Ang gusto kong mapapangasawa mo dahil laging marumi ang mga kamay na parang uling sa kuko. Marumi ang kanyang damit na parang basahan. Ang gusto kong mapapangasawa mo, hawak niya ay baril, hindi yung puro tornilyo ng sasakyan. Papa? Papa, ano yung magandang balita na sinasabi ninyo? Pumunta kanina dito si Mrs. Mangrubang, manager ng recruitment agency sa Maynila. At gusto niya akong isali sa bubuksan niyang sangay dito sa ating probinsya. Ano? Paninindigan ko ng aking pangalan. Kahit hindi ako nagsundalo o kaya nagpulis. Magiging general manager ako balang araw. Parang nainis sa akin si Aldo sa pagkabigkas ko sa kanyang apelyidong Lasilas. Kalasikas pala ang tunay niyang apelyido. At ano kayang nangyari doon sa balikan niya? Kahit yung tuhod, parang may malubha siyang sakit. At ganun din sa leeg niya. At saka ng pisngi. Nasunog kaya? O dahil na rin sa kakulitan niya noong bata. Nasaan na kaya ang banong na yun? Hindi ko mapaandar ang sasakyan. Paano kaya ito? Excuse me. May problema sa sasakyan nyo, madam? Ha? Sino ka? Ako si Aristotel, isang mekaniko. Kung hindi nyo mapaandar ang sasakyan nyo, matutulungan ko kayo. Ha? Hindi. Hindi kita kailangan. May pinuntahan lang yung driver ko at saka may hinihintay ako. Ha? Bakit dito pa kayo naghihintay? Alam nyo, sa parting ito, dito lumalabas ang mga masasamang tao, mga kidnapper, o kaya'y karnaper. Ano? Pagkatapos nila kayong pagnakawan, papatayin nila kayo. Mukha kasi kayong mayaman. Ang masama pa dyan, ay baka marami kayong dalang pera ngayon. Ano? Nakaluto na po ako, madam. Magsasandok na po ba ako? Mamaya muna, ate. May itatanong ako tungkol sa bisita ni Papa. Si Mrs. Mangrubang. Manager daw ng recruitment agency yun. Anong itsura niya? Ay, napakaarating matanda. Ang kapal ng make-up, lipstick, maiksi ang damit, payat na matangkad, mukhang mayaman. Hindi ko pa gaanong nakausap ang Papa. May negosyo na nga kami. Gusto pa niyang makisyoso sa iba. Siya naman ang manager. Si Papa talaga. Basta pera ang pinag-uusapan. Mabilis pa sa 4:00.
Parang kahapon lang, Pipita. Mahigit 1 linggo ka na pala dyan sa pinasukan mo. Hanggang ngayon, hinahanap ka ng garden. Ikaw naman, Kamuto. Niluloko mo ko. Ang init dito. Ay, summer na kasi. Kahit dito, ang init ng panahon. Kumusta naman ang mga amo mo? Mabait sila. Eh, kayo naman dyan, Nicholas. Kumusta din kayo? Masaya kami dito. Hindi namin nararamdaman ang pagod. Ay, si Butoy, kumusta rin yun? Ay nako, hindi nagpaparamdam yung taong yun. Mayaman na yata eh. Ayaw na magtrabaho. O sige na, naistorbo na kita. Tatawagan kita ulit. Bye. Akala ko naistorbo ko ang tulog mo. Hindi ka rin pala makatulog na kagaya ko. Napatawag ka. May nakalimutan ka bang sasabihin sa akin? Tatanungin ko lang sana kung nalaman ni General, Papa mo, kung hinatid kita sa inyo. Hindi. Sinabi ko sa kanya na sumakay ako ng taxi pa uwi. Alam mo naman ang papa, ayaw niya sa'yo para sa akin. Kasi isa lamang akong hamak na mekaniko. O sige na. Sandali, may itatanong lang ako. Bago ang kotse na pinanghatid mo sa akin, sa'yo ba yon? Ha? Hindi. Hindi sa akin yon. O sige na. Bye. Ay, maalala ko si Mrs. Mangrubang. Nainis yata sa akin nung niloko ko lang siya. Maganda ang may sasakyan. Kailan kaya ako magkakaroon ng kotse? Kailan? Naku, sasagutin ko na sana ang cellphone ko, bigla namang huminto. Baka si Mrs. Mangrubang yun. Ipapaalala niya sa akin ng recruitment agency kung saan magsosyo kami. Desidido ba kayo dyan sa sasalihan nyo? Paano na lang yung negosyo natin? Nandyan ka naman na mamahala. At isa pa, hindi pa kami ganong nakapag-usap ni Mrs. Mangrubang sa bagay na yan. Kung ako naman ang tatanungin nyo sa mga bagay na yan, mahirap na ang makisosyo sa iba ngayon. Magsulo na lang tayo. Hindi ko tinatanong ang opinion mo. Napahiya ako doon Napahiya ka ba? Sa bagay, sanay na ako sa pag-uugali ninyo. Na wala akong naririnig. Yun nga naman balay. Kung ano ang gusto ko, yun ang masusunod. Gaya ng pangarap ko na general ang mapapangasawa mo. Pangalan nyo lang yung general. Tignan nyo na nga lang yung pagmamaneho nyo. Baka may biglang tumawid. Madisgrasya pa tayo. Pasensya na kayo, sir. Hindi ko kaagad nasagot ang tawag ninyo. Nasa labas kasi ako. Mabuti naman at narinig mo na ngayon. Opo, sir. Tamang-tamang papasok na ako sa loob nung narinig kong may tumatawag sa aking cellphone. Kayo pala? Ano pong sasabihin niyo, sir? Tanghali na. Wala pa rin si Mrs. Mangrubang. Baka pupunta diyan. Wala naman, sir. O bakit kaya? Baka nagbago ang kanyang isip. Napanaginipan ko pa naman kagabi na makapal daw ang ulap. Kala ko ulan, hindi naman pala. Ay, sir. Kumakati kaya ang aking mga palad. O sige na, Pipita. Baka mamaya andito na si Mrs. Mangrubang. Hindi ko Bye. po. Ay, hindi
Hindi ko po maintindihan ang sinasabi ni sir. Ano ba yun? Sabi ko na nga ba eh, interesado ang lasilas na yun. Sino ang may ayaw sa pera? Hindi ako nagkamali sa taong nilapitan ko. Pagkatapos ng aming pag-uusap, siya na mismo ang magyayaya sa akin sa bahay nila. Baka sabihin ko pa kung anong gusto kong kakainin. Oh, ano kayang nangyari sa balikat niya? Sa liig at sa mukha niya? Anong silbi ng pagkakaroon ng maraming pera kung marami ka namang las-las sa katawan? Pasensya ka na, Mrs. Mangrobang. Pinaghintay kita ng matagal kasi ang haba ng traffic. Oh, walang problema. Ang importante, dumating ka. O, di ba may bagong bypass road? Meron nga, kaya lang hindi pa tapos. Hindi ko naman madadaanan yun. Iba ang aking daan. Yung mga motorista na may violation lang ang dumadaan doon para maiwasan nila ang checkpoint kung hindi magmumulta sila. Sa katunayan, plano pa lang ito. Pero may nakita na akong pwedeng pag-opisinahan. Isang lumang bahay. Hindi na tayo lalayo sa pag-usapan natin. Sabihin mo ng plano. Kung pera ang kailangan, walang problema. Rerentahan natin ng opisinang yun. Oh, nainip ka bang naghintay sa akin? May inayos pa kasi akong sasakyan. Baka sa pagmamadali mo baka nagkapalitan na yung mga screw o kaya tornilyo. Magugulat ka na lang kapag tumawag ang boss mo sa iyo na nasa ospital na siya. Oh, bakit? May narinig ka na bang inayos ko na sasakyan na itinakbo sa ospital ang nagmamayari? Wala pa naman. Oh, Pero alam mo, parang hindi ka mekaniko. Maayos ka kasing tingnan talagang ganito ang mga gwapo. Che, pero alam mo, hindi naman sana tayo nagkita kung hindi dahil kay Mrs. Mangrubang. Ha? Mrs. Mangrubang ka mo? Oh, bakit? Kilala mo ba siya? Isa siyang manager ng recruitment agency. Pero hindi siyang pag-uusapan natin. Eh, kung ganun, tara na, Novi. Anong sinabi mo? Ha? Magkasintahan na kayo ni Noe? Ikaw na mekaniko? Ha? Papa, nandito pa pala kayo? Ang bilis niyo namang nag-usap ni Mrs. Mangrubang. Kilala mo ako, Nobles, ha? Ayaw kong makipag-usap ng matagal kahit kanino. Kasi nainip ako. Pero mas mabilis pala ang mekaniko na ito. Kasing bilis ng pagkakabit ng tornilyo ang pakikipagnobyo mo sa kanya. Ano ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Pilak at ang Tuso. Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delphine Dumayas at sa direksyon, Leti Astudillo Aquino.
Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo!